Ito na nga, tuloy-tuloy po ang problemang dumarating dito kay Pastor Kibuloy. Dahil po pagkatapos lumabas ng arrest warrant sa korte sa Davao, 'di ba, kung saan po yung kanyang mga kasama ay sumuko at nag-bail, 'di ba? Ay lumabas na rin po ngayon lang, okay? Just a few minutes ago ni report yung pong panibagong arrest warrant, this time coming from Pasig RTC. Okay, para po sa human trafficking case. Ang mabigat po dito, itong human trafficking ay non-bailable. Ibig sabihin po, kapag siya ay nahuli, naaresto habang tumatakbo yung kaso, he needs to face itong mga charges habang siya ay nasa kulungan. O kaya po, malamang sa alamang ay hindi na magpapakita itong si Pastor Kibuloy at tuluyan ng magtatago. Okay, so basahin po natin yung news. Apollo Kibuloy is again ordered arrested, this time for qualified human trafficking. Okay? The Pasig City Regional Trial Court issued the warrant for the SEC leader's arrest. On Thursday, April 11, it is the second arrest warrant against him after the Davao City RTC issued last week an arrest warrant for child and sexual abuse charges. Okay, so Pasig RTC Branch 159, Acting Presiding Judge Raynelda Estacio Montesa issued the arrest order after denying Kibuloy's camp's motion to defer or suspend the proceedings and hold in abeyance the issuance of the arrest warrant. So sinubukan na lang pigilan ito sa korte, kaso hindi gumana. Kibuloy's camp sought the suspension of the criminal proceedings due to a pending motion for reconsideration before the Office of Justice Secretary Boying Remulla. So ano ibig sabihin? Na hindi na po talaga magpapakita itong si Kibuloy, magtatago na po talaga. Okay, kasi po anong sinasabi nila, wag sa Senado, wag sa harapin nyo ko sa korte, magsampa kayo sa korte. Ito pala, meron palang mga kaso sa korte, matagal lang nabinbin, matagal lang nakatulugan, di ba? Matagal lang na hold on for whatever reason kung bakit inabot ng taon yan sa DOJ, hindi gumagalaw. 'Di ba? At ngayon po nasilip pong muli, at ngayon po nahanapan ng probable cause ng mga korte, 'di ba? No, sa Davao at dun sa Pasig, at ngayon po ay aakyat na sa korte itong mga kasong ito, at kailangan na po niyang humarap dito po sa mga krimen na inaakusa sa kanya. Kasi po yung mga nangyayari, yung mga ginagawa kasi, yung mga sapilitan na pinanlilimos, sapilitan na pinagtatrabaho, na walang maayos na sahod, na hindi makaalis o hindi So, yan po ay seryosong aligasyon eh. Mga seryosong aligasyon po yan, at maraming mga witness na lumalabas at sinasabi po yan. 'Di ba? At marami sa kanila takot, 'di ba? Dahil hindi na alam kung anong pwedeng gawin sa kanila nito pong kampo ng ni Pastor Kibuloy. So ganun po yung kanilang sinasabi, 'di ba? Pero ngayon po ay kailangan umarap na ni Pastor Kibuloy, at kailangan niyang he needs to face the music and kumbaga dinggin sa korte para po patunayan niya na siya po ay inosente dito po sa mga alleged na krimen na ito. Okay? Sa akin lang po, talagang talagang mabigat kasi yung mga krimen na hinaharap niya eh. 'Di ba? Kung talaga namang walang kasalanan, 'di ba? 'Di ba ang parati po nating advice, 'di ba? Harapin yung krimen, harapin po yung kaso, and let the truth prevail, and kumbaga magtiwala sa ating mga korte na didinggin ng patas. Yun naman ang sinabi ni PBBM, na lahat ng mga kaso laban dito kay Kibuloy ay magkakaroon ng patas na pagdinig sa mga korte, at hindi siya makikialam whatsoever, 'di ba? Kaya ganun nga po, si VP Sara nag-react din, sabi niya na at least nasa korte na, at siya ay na doon. Kumbaga, let Pastor Kibuloy answer dito sa mga kaso sa korte. Ang tutol lang yata si VP Sara doon sa Senado, pero dito sa korte tumatakbo naman yung korte. So diyan niya kailangang harapin. Pero yun pa man nga, napakalaking problema nitong si Pastor Kibuloy. Ang tanong diyan, paano kaya ito i-defend na naman nung pong mga vloggers na nandun sa kanilang kampo na pinagtatanggol si Pastor Kibuloy? Yan, tingnan po natin kung paano i-defend, kasi patong-patong na kaso na kaliwat kanan eh. Senado, Kongreso,
Davao RTC, Pasig RTC, meron pang nakabinbin sa Amerika, 'di ba? So sa akin hindi pwedeng magdemand sa justice system natin. Kailangan harapin talaga. Pantay-pantay po tayo pagdating sa batas. We have equal rights, we have equal protection from the law. So kailangan pong harapin itong mga kaso na to. Parang ang bilis lang bumaliktad ng mundo, no? Parang only a few years ago they were on top of the world. Sila ang nagpapatakbo dito sa bansa, sila ang pinakamakapangyarihan. Ang hirap kasi, ang dami niyang inaway masyado sa administrasyon. Kaso yung pala ang dami naman palang pwedeng ibato sa kanya, ang dami palang pwedeng mga nag-aakusa sa kanya, ang daming mga krimen na maaring maidikit sa kanya. 'Di ba? So yun ang ano kumaga parang umaasta sila na sila pa rin yung nasa kapangyarihan. Pero ang bottom line dito, 'di ba? Mahirap takbuhan ang kamay ng batas, 'di ba? Sooner or later, the long arm of the law, 'di ba, will come and reach you. So ang tanong na lang dito kung gaano kagaling makakapagtago itong si Kibuloy at kung siya ba ay tuluyan ng mahuhuli ng gobyerno or siya ay makakapagtago for 4 years. Maybe hope na sa 2028 merong presidente na mas mabait sa kanya. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Live tayo mamaya.